Ano bang binubulong-bulong nyo diyang dalawa, ha? Halina kayo! Laban na! Para naman kahit papaano, masiyahan kami sa ginagawa naming ito. Salita ng Kurkur na patawa-tawa pa. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Sila namang dalawa noon ay magkasabay na tumayo. Ibinalik ni Dakila ang sandata niya noon sa orihinal nitong anyo. At napansin ng kanilang mga kalaban na may pumapatak na tubig mula sa sandata ni Dakila, habang ang sandata naman ni Bagwis ay agad na nagliliyab. Hindi ko gusto ang presensya ng mga tanga nyo, Antikero! Napakasarap yung tuhugin! Sigaw ng Kurkura, sabay sugod ng mga ito sa dalawa. Napansin naman nilang dalawa ang pagpalibot sa kanila ng mga diklom na nais silang daragin. Ngunit di sila nagpatinag sa mga yun. Nagtalikuran sila noon at hinarap ang mga kalaban. Si Bagwis ay sa Gariaw at sa Kurkura, pati na rin sa mga kasama nitong unlauna. Si Dakila naman ay sa diklom. Pag-atake ng sabay ng Gariaw at ng Kurkur kay Bagwis, magkasabay niya rin yung sinalaga. At ang unlaon naman na balak siyang saksakin sa tagiliran ay buong lakas niyang tinadyakan. Nagpagulong-gulong noon ang unlaon at pagbangon nito, buong lakas nitong inangilan si Bagwis. Paghawi niya sa Gariaw at Kurkura, agad namang umatras ang mga ito nang tangkain niyang hatawin yun ng kanyang nagliliyab na sandata. Samantala, sa pagharap ni Dakila sa mga diklom, nahihirapan siyang aninagin ng mga ito sa gitna ng dilema. At ang ginawa niya, pumikit siya noon. Inisip niyang nakatayo siya noon sa gitna ng malawak na anyong tubig at sa pamamagitan ng may brato sa paligid, tinukoy niya ang lokasyon ng kanyang mga kalaban. Habang nakapikit siya noon, nakaramdam siya ng parang may aatake sa kanya, kaya mabilis siyang kumilos upang sanggahin yun gamit ang kanyang tabak. At ganun na lamang ang pagkagulat niya nang tumaginting ang kanyang tabak. Ibig sabihin, nagawa niyang salagi ng atake ng isang diklom habang nakapikit ito. Naramdaman din niya na lumayo ng bahagya sa kanya ang mga diklom, kaya naman inihanda niya ang tabak para sa muling aatake sa kanya. Di siya gumagalaw noon, ngunit hawak niya ng mahigpit ang tabak na handa niyang ihataw kahit anong oras na may maramdaman siyang magtangkang umatake sa kanya. Maya-maya lang, nakadinig siya ng mga mabibilis na yabag na papalapit sa kanya. At nang maramdaman niyang iilang dipa na lamang ang agwat noon mula sa kanya, agad niyang iwinasiwas ang kanyang tabak. Nang gawin niya yon, nakarinig siya ng pagdaing na waring may tinamaan ang ginawa niyang pag-atake. Maya-maya pa, may naramdaman naman siyang papaatake na nagmumula sa kanyang gilid. At nang ramdam niyang maabot na niya yun, buong lakas niyang isinaksak ang kanyang tabak. Garalgal na tinig na pagdaing na kanyang narinig. Pagmulat niya noon, nakita niyang nakabaon sa katawan ng isang malaaninong nilalang ang kanyang tabak. Nakahawak doon ng diklom na waring pinipilit na hugutin yon sa kanyang katawan habang nakaluhod sa lupa. Ngumisi noon si Dakila at marahang iniangat ang tabak, kaya naman napilitang tumayo noon ang diklom habang umaatungal. Dahil sa talim ng tabak ni Dakila na marahang dumadaan sa katawan nun at hinihiwa ang kanyang kalamnan. Paano ba yan? Nakuha ko na kaagad ang paraan kung paano kayo labanan ng malapitan. Ngayon, mag-uumpisa pa lang ang tunay na laban. Wika ni Dakila, sabay hugot niya ng tabak at buong lakas na itinaga sa liig ng diklum.
Sumirit ang dugo nun sa leeg kasabay ng paglagdag ng ulo nito sa lupa. Sa paghandusay sa lupa ng walang ulong Diklom, nakakita ng matatalas na pangil si Dakila sa dilema, kasabay ng mga angil na mga nagliliitang mga tinig. Dahil sa galit ng mga Diklom, inilabas ng mga ito ang tunay nilang kaanyuan mula sa dilim. Nakikita na kasi ni Dakila ang mga ito kahit inihahalo ng mga yun ang kanilang kaanyuan sa kulay ng gabi. Lalo na ang mababagsik na kulay pulang mga mata ng mga yun. Nagsalita ang isa sa mga Diklom, ngunit di yun maintindihan ni Dakila sapagkat umaangil yun habang may iminumustra ang mga kamay nito, at ang tanging naintindihan niya lang noon ay ang gaganti sila para sa namatay nilang kasama. Maya-maya pa, umangil ang lahat ng mga Diklom. Habang tirik na tirik ang mga tenga at halos maglaway na dahil sa galit, mas lalong humaba pa noon ang mga kukunon, pati na rin ang mga pangil. Agad naman nung humanda si Dakila para sa gagawing atake ng mga Diklom, ngunit biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Nang kasing bilis ng hangin na nawala ang mga Diklom, kasunod ng mga pag-ataking kanyang natanggap mula sa iba't ibang direksyon nang hindi niya namamalayan. Sa bawat ataking yun ay siya namang pagkabaklas ng kanyang baluting putik. Dakila, pag nagpatuloy to, mapabahamak ka. Gumawa ka ng paraan para masabayan sila. Sigaw ni Nuria sa isipan ni Dakila. Nang marinig yun ni Dakila, agad niyang tinawag ang hangin, at nang maramdaman niyang nasa tabak na ang abilidad ng hangin, mabilis siyang umikot at iwinasiwas ang tabak sa hangin. Matapos niya yung gawin, biglang nagsitilapo ng mga Diklom na susugod sana sa kanya ng sabay-sabay. Maging ang mga kalaban noon ni Bagwis ay tumilapon sa di nila malamang dahilan. Ano nangyari? Salita ng Kurkur, sabay ubo niya ng dugo habang nakadapa sa lupa. Aba, ewan ko, tugon ni Bagwis. Ngunit agad na napansin ni Bagwis ang mabilisang pagsugod sa kanyang likuran ng unlauna, kaya naman agad siyang lumingon. Paglingon niya noon, kita niyang nakalundag na ang unlauna at malapit nang tumama ang matutulis na braso nito, kaya mabilis siyang lumiyad noon para maiwasan ang kanyang katawan sa atake ng unlauna. Sa pagdaan sa kanyang ibabaw ang unlauna, tinitigan niya ito sa muka at napagtanto niyang walang mata ang nilalang na yun. Paglagpas ng unlaun sa kanya, agad siyang tumayo. Ang unlaun naman noon ay agad na tinungo ang Kurkur at Garyaw at tinulungang makatayo. Samantalang ang kaganapan naman sa paligid ng baryo, mga samut-saring tunog na ang kanilang naririnig. Nahagip pa ng mata nun ni Bagwis na may kinakalabang 3 aswang sina Ezekiel kasama ang isang mandirigmang mahumanay. Ngunit makaraan pa ang ilang minuto, bigla silang nakarinig ng pagsigaw mula sa baryo. Nang sipating ni Bagwis ang baryo, agad niyang namataan ang isang aswang na nasa bubungan ng isang tahanan doon. May kubura sa tahanan na Luna at Arian, Bagwis. Salita ni Ignatius. Kubura? Ano yun, Ignatius? Tanong ni Bagwis kay Ignatius. Tsaka ako na ipapaliwanag. Kumilos ka na at tulungan mo sila, tugon ni Ignatius kay Bagwis. Ngunit nang akma ng tutungo sa baryo si Bagwis, agad siyang hinarang ng Garyaw at sa magkabilang gilid niya ay ang Kurkur at ang unlauna. Wala siyang ibang nagawa nun kundi ang tawagin si Dakila. Tol! Sina Luna at Arian! Gawan mo ng paraan upang sila matulungan! Sigaw ni Bagwis. Nang marinig naman ni Dakila ang sinabi ni Bagwis, agad siyang napalingon sa baryo.
At pagtingin niya doon, nakita niya din ang nilalang sa bubungan ng tahanan ni Luna at Ariana. Kaya naman habang may pagkakataon pa siya habang nakahandusay pa ang mga diklom, mabilis niyang tinungo ang baryo. Ngunit agad din siyang napalingon sa kanyang likuran nang maramdaman niya ang pag-atake ng isang diklom sa kanya. Muntik na siyang tamaan ng matatalas na kukunon. Mabuti na lang at nagawa niyang maisangga ang kanyang tabak. At sa hulihan ng diklom na yun, kasunod na nito ang mga kasamahan niya. Dahil sa pangyayari, natigilan si Dakila sa pagtungo sa baryo. Gigil na siya noon dahil alam niyang mapapahamak si Luna at Arian kapag di nila yun natulungan agad. Ngunit, "Dakila, ako na ang bahala," salita ni Nuria kasunod ng mabilisang paglabas nito sa katawan ni Dakila. "Sige, Nuria," tugon ni Dakila. Paglabas noon ni Nuria sa katawan ni Dakila, agaran nung tinungo ang baryo. Naiwan noon si Dakila na napapalibutan ng muli ng mga diklom. Kailan pa ba kayo mamamatay, mga peste kayo?" Gigil na wika ni Dakila, ngunit tanging pag-angil lang ang naitugon sa kanya ng mga diklom. Marahan siyang nilalapitan ng mga ito habang umaangil. Nais siyang sukulin ng mga yun. Nasa katawan pa rin naman niya noon ang baluting putik. Ngunit unti-unti na yung numinipis at nang iilang hakbang na lang ang layo sa kanya ng mga diklom, tumigil ang mga yun. Matinding galit ang nararamdaman ni Dakila noon dahil sa mga nilalang na naghahangad sa buhay ni Luna at Ariana. At isa pa, di niya magawang tulungan ang mga yun dahil sa mga pesting diklom na pumipigil sa kanya. Habang tumataas ang galit ni Dakila, papalakas din ng papalakas ang hangin. Hanggang sa maya-maya lamang, sinamahan na yun ng pag-ulan. Mga pagkulog at pagkidlat nang nakakapagtaka lang nang tanging sa paligid lang ng baryong yun nagaganap. Ngunit agad rin na naglaho ang kaganapang iyon. "Dakila! Bagwis!" sigaw ni Ezekiel. "Si Luna at Arian! Natangay nila!" "Akin ang punyal, Bagwis! Kailangan na natin agad silang masundan!" Dagdag pa ni Ezekiel. Nanlaki ang mga mata noon ni Dakila dahil sa kanyang narinig. Maging si Bagwis noon ay ganoon din ang naging reaksyon. Ngumisi sa kanila ang kanilang mga kalaban habang marahan ng umaatras. "Paano ba yan? Nagtagumpay na kami! Paalam sa inyo!" Wika ng kurkura na marahang naglalaho sa dilim kasama ng garyaw at unlaon. Maging ang mga diklom noon ay nawala na rin na parang bulas sa paligid. "Bagwis, ang punyal!" Wika pa ni Ezekiel sa nakatulalang si Bagwis dahil sa kanyang narinig. "Bagwis! Bagwis!" Dagdag pa na pagtawag ni Ezekiel kay Bagwis. Heto, Ginoong Ezekiel," tugon ni Bagwis nang nabigla nang bumalik sa kanyang wisyo. Si Dakila naman na natulala din sa pangyayari ay bumalik lamang sa kanyang wisyo nang biglang magpakita si Nuria sa harapan na agarang napaluhod sa lupa. Napansin ni Dakila ng malaking sugat nito sa tagiliran na labis na ininda ni Nuria. Agad siyang lumapit doon. Nuria, anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? Paano nakuha nila si Luna at Arian?" tanong ni Dakila kay Nuria. "Pasensya na, Dakila. Di ko kinaya ang kubura. Masyado itong malakas kumpara sa akin. Nagawa niya akong saksakin. Tsaka mabilisan niyang binulwas ang tahanan na Luna at Arian at mabilisang tilangay ang mga ito. Pero huwag kang mag-alala. Hihilom din ang sugat ko na to." Sagot naman ni Nuria na halos maghabol na ng paghinga habang hawak ang tagiliran nito.
Agad na pinapasok noon ni Dakila si Nuria sa katawan niya upang doon na magpahinga habang nagpapahilom ng sugat nito. "Dakila! Halika na! Bilisan mo! Susundan natin sila sa ikalawang mundo!" Sigaw ni Bagwis kay Dakila. Pagtingin niya dito, nakita niya si Bagwis habang nasa harapan ni Ezekiel na waring nag-uorasyon na. Maya-maya pa, buong lakas nitong itinarak sa lupa ang punyal. Kasunod noon ang paglitaw ng isang malasalamin na liwanag. "Tayo na!" salita ni Ezekiel. Kaya naman mabilis na lumapit si Dakila sa mga ito. At nang pumasok ang mga mahumanay na yun sa portal, agad na din silang sumunod. Nang mga oras na yun, dadalawa na lang ang kasamang mandirigmang mahumanay ni Ezekiel. Makalipas ang ilang segundo, lumabas sila mula sa isang malaking puno na di nila kilala. Kulay rosas kasi ang mga dahon noon at napakaitim ng mga sanga. "Bagwis, kunin mo ang punyal," sambit ni Ezekiel. Agad na nilingon ni Bagwis ang punong yun at nakita niya na nakatarak doon ang punyal. Agad niya yung binunot at isinuksok sa kanyang tagiliran. Mula sa kanilang kinatatayuan ay may itinurong lugar si Ezekiel. Yung lugar na yun ang labis naming iniiwasan sa mundong ito. Dahil sa lugar na yun, matatagpuan ang hinahanap niyong mga tao na si Balingit at Baltog. Mga kasama, naalagasan man tayo, pero di yun sapat para sumuko tayo, salita ni Ezekiel. "Pero tanong ko lang, sasamahan niyo pa rin ba ako na iligtas ang mga anak ko?" Dagdag pa na tanong ito sa kapwa niya mahumanay. Pagtango ng mga yun, tinignan nito sina Dakila at Bagwis. At doon ay tumango naman ang dalawa. Agad nilang binagtas ang daanan patungo sa lugar na itinuro ni Ezekiel. Habang papalapit sila sa lugar na yun, palamlam na ng palamlam ang paligid. Napakalayo ng lugar na tinungo nila. Ngunit tila din nagbabago ang oras sa lugar na yun. Kaya't nung lumaon ay tumakbo na sila. Sa ilang oras nilang pananakbo, nakarating sila sa isang talampas. At sa ibaba ng talampas na yun, nakikita nila doon ang tila ba isang nayon na nagliliwanag dahil sa mga apoy na naglalagablab sa paligid. Sa tapat ng nayon naman na yun ay napakaitim ng mga ulap. Kumikidlat-kidlat noon ang langit pero walang tunog. Nakakubli sila noon sa mga puno sa ibabaw ng talampas. Dahil mula sa kinatatayuan nila, nakikita din nila ang lumilipad na nilalang na paikot-ikot sa nayon na yun. Mahihirapan tayong pasukin ang lugar na ito. Kung meron lang sana tayong makakasama na mga nilalang na kagaya nila, malaya nating mapapasok ang lugar na ito na di tayo namamalayan ng iba sa kanila, sambit ni Ezekiel. "Oo, tama ka Ginoong Ezekiel. At sa estado natin, di sasapat ang bilang natin kung kakalabanin natin lahat ang nakatira sa lugar na yan. Anong gagawin natin?" Tugon na tanong ni Bagwis kay Ezekiel. Kung isasama ko ang iba sa mga kauri na mga mandirigmang mahumanay, baka tuluyan ng maubos ang angkan namin sa lugar na ito. Ayaw ko namang isugal sila para sa kapakanan ng mga anak ko. Kaya anuman ang maging bunga ng gagawin nating ito, hinding-hindi ko yun pagsisisihan para sa mga anak ko. Ang mahalaga ay mailigtas natin ang mga anak ko, mga iho. Alam kong mahal nyo rin ang mga anak ko, kaya gawin natin ang lahat ng ating makakaya para mailigtas lamang sila, salita ni Ezekiel.
Ginoong Ezekiel, misyon ho naming paslangin si Balingit at Baltog. Pinaghahandaan pa namin sila. Kaso mukha atang mapapaaga ang paghaharap namin. Dahil sa di naman namin nahahayaan na kunin nila ang pinakaunang mga babae na inibig namin ni Dakila. Kaya ililigtas natin sila, ano man ang mangyari. Tugon ni Bagwis. Ano kaya tol? Kung kumbinsin natin ang mga bitlig na sumama sa atin dito? Salita ni Dakila. Ha? Paano nandito na tayo sa ikalawang mundo? Tugon ni Bagwis. Sa usapan nilang yun, sumingit dito si Ezekiel. Bitlig? Patanong na turan nito. Kung may kilala kayong mga bitlig na makakatulong sa atin, huwag na kayong magdalawang isip pa mga iyo. Dito sa ikalawang mundo, ang mga bitlig ay isa sa kinatatakutan ng mga gabunan na makaharap. Sapagkat napakahirap nilang paslangin. Malalakas ang mga bitlig, lalo na kapag narito sila sa aming mundo. Wika ni Ezekiel. Nasa iyo ang punyal, Bagwis. Maaari mo silang puntahan ng saglit lang. Kung alam mo kung nasaan ang lugar nila, mag-iwan ka lang ng palatandaan sa lugar na ito. Nang sa pagbabalik mo dito ay dadalhin kayo ng punyal ko. Dagdag pa ni Ezekiel. Alright, yun mga kabagis ko, na i-upload din ang part 17 natin. Ang tindi na ito. Subali alam na dis, sa imahinasyon natin ay makikita na natin si Baltog at Balingit. Kung sakali lang naman. Pero bago yon mga kabagis ko, mag-shoutout na tayo. Shoutout po kay Laila Punsalan. Shoutout po kay Joshua Arellano from Canada. Shoutout po kay Ronald Recto. Shoutout po kay Robilin de la Cruz. Shoutout po kay Maria Elena Razonable. Shoutout po kay Franaga. Shoutout din kay Victoria Jackson. Shoutout po kay Precious Bueno Montejo. Shoutout sa iyo Wenelin Baltasar. Shoutout din sa iyo JB ng Kuwait. At shoutout din sa iyo Lugina Masangkay. Shoutout sa iyo Arminton Marlon. Shoutout din Jay Sumojo. At shoutout kay Rinaldo Masyon. Yun muna mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.